Ako po si Mami Sara, nag-aanyaya sa inyo na samahan kami sa masayang talakayan kasabay ang inyong masarap na pananghalian. Ako naman po si Daddy Owen. Values Meal, mapapakinggan sa DZEL 1260 kHz sa inyong transistor radio. Kasabay ding mapapanood sa ating FB page sa DZEL 1260 kHz, Radyo Agila. Welcome po kayong magpadala ng inyong greetings at comments sa aming programa. Values Meal. Handog sa inyo ng himpilang DZEL, Radyo Agila, ang kaibigan ng bayan. Sumasa inyo na ang programang Ekasi Noipi. Isang oras na programang hatid sa inyo ay mga impormasyon, estratehiya at inspirasyon sa pag-asenso at pagtatagumpay. Pakikipanayam din ukol sa success at inspiring stories ng ating mga kababayan. Samahan natin si Kuya Rod Canada, ang makwelang anchor sa makabagong panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat, magandang gabi at magandang umaga o magandang madaling araw saan man po kayo ng panig ng mundo naroon. Ito po si kapatid na Rod Canada sa programang Ekasinoypi sa istasyong DZEL 1260 kHz Lucena City. Ayan, ngayon po ay Sabado na naman. Sana po nung nakaraang Sabado ay nakapagbigay kami sa inyo ng bunting aral at inspirasyon sa ating magiting na naging guest. At ngayon naman po ay isa na naman individual ang magbibigay sa atin ng inspirasyon sa kanyang eksperyensya sa buhay na kanyang tinahan. Okay? But bago po yan, ay of course, iniimbitahan ko po ang lahat ng ating taga-subaybay, subscribers, followers, watchers, and listeners. Dahil kaya ko po sinabing listeners, tayo po ay napapakinggan sa mga transistor radio. At ang coverage po ng ating station ay Mimaropa and Calabarzon, some parts of Visayas and Bicol region as well. But since tayo po ay FB Live, so kita at narinig po tayo sa buong mundo. Sa lahat ng mga taong gustong mag-send ng shoutout, baka meron kayong anniversary, foundation, birthday celebration, wedding, whatever it is, don't forget po, pwede po kayo mag-shoutout. And of course, kung saan man kayo kumpanya or lugar or lokal na nandoon, of course, banggitin nyo na kayo taga-gantong company, ito yung grupo, pakibanggit nyo, enumerate nyo yung kanilang mga pangalan para mas marami po tayong matulungan na tao sa makasaya at ma-inspire. Ano pa ba? And of course, sa lahat po ng gustong ma-interview or maging guest sa ating programa, kayo po ay very much welcome. You can follow my Facebook account, Rodel Canada po. Pwede kayo mag-message sa akin directly or sa DCL 1260 kHz Lucena City. Wala naman po masyadong qualification except kayo po isang individual na may masasabi natin na-achieve or na-accomplish sa buhay. Hindi po naman literally kailangan kayo college graduate. Kahit pa elementary graduate kayo, kung pwede namang masabi kayo may pagmamalaki sa buhay, na na-accomplish ano man yan. When I say na-accomplish, nakapagpatayo ng bahay, nakatapos sa pag-aaral, nakabili ng sasakyan, or nakapagpatapos ng pag-aaral. O ano man yan na makukonsider nyo na accomplishment nyo sa buhay. Alright? So yan, huwag na po natin patagalin at medyo exciting na itong magiging ating usapan. Yung ibang advertisement, of course, mamaya ko po siya papanggitin. Okay? So simulan na po natin ang ating introduction sa ating guest ngayong Sabado na to. Okay. Dito ko po sisimulan sa kanyang job experiences. Right? Sa pagkakasulat po dito, siya po ay nagtrabaho abroad. Siya po ay ex-OFW. Alright? Hindi ako nagkakamali, ilang taon siya doon. So, mamaya sa ating pakikipanam sa kanya, kakangkalin natin yung detalye. Alright? Off-cam kanina, nagkukwentuhan kami na mas marami tayo siyang mabibigay na lesson experience na may natutunan sa buhay doon sa part na nagtrabaho siya sa ibang bansa. Okay? Siya po ay naging travel consultant sa Jumbo Travel, Kuwait, from May 2006 and then few years. Because ngayon po siya ay, if I'm not mistaken, for good na siya, nandito na siya uli sa Pilipinas at nagmamanage siya ng micro-business. Nagtrabaho rin po siya as sales counter agent sa Uniglobe Badur Travel, still sa Kuwait from 2004 to 2006.
And then, another experience, still sa Kuwait, favorite niya yung Kuwait, di ba? Hello sa mga Kuwaiti at saka mga kasamahan niya kasi ang tagal niya dun eh. Of course, may pagbalik siguro siya dito, no? Hindi naman siguro to straight. Naging sales merchandiser din po siya sa European Technical Group sa Salmiya, Kuwait pa rin, February 2002 up to August 2004. And then, ito na po, bago siya mag-abroad, nagtrabaho siya as purchaser. Ako purchaser din ako dati. Sa Uniden, Philippines, Laguna, from October 1996 to June 1999. And of course, yung last na pinagtrabahuhan niya, last two, siya po ay nagtrabaho sa Qualitech Electronics sa Parañaque, Philippines from August 1994 to September 1996. Last but not the least, naging production supervisor po siya. Hindi nakalagay yung from January 1995 to September 1996. Siya po ay matid ng ito pala ay training officer, pang-pito, noong August 1994 to January 1995. Hindi na nakalagay yung company. Of course, siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Industrial Engineering. Okay, yung akin kasi pamangkin ay Industrial Engineer din siya. Sa Perpetual Health College, graduated 1994. At siya po ay isang Japonesa at kalihim sa lokal ng Metroville, Santa Rosa, Laguna. Alright? Ito na, nalalapit tayo. Matindi po siya ng training as Basic Airfares and Ticketing Skyline Institute sa Amadeo, sa Kuwait sa Umate. Tapos, ito din, Basic Functionality Ticketing, Amadeus Kuwait. Familiar ako dito sa Amadeus na ito kasi naging exhibitor namin dito back then. Nung nandito ako sa Manila, malaking company kasi siya. Anyways, siya po ay pinanganak noong August 11, 1972 in Manila. So, kaya na mag-compute kung ilang taon na siya. Siya po ay married to Mr. Ratito C. Nazareno with one daughter. Tama ba? Naging tuna at dalawang daughters nila. Okay, anyways, mamaya alamin natin yung update. And siya po ay from Santa Rosa, Laguna, currently residing. Let us all welcome on our program, Miss Jeanette M. Nazareno. Yan, masyado mahaba yung aking introduction sa iyo, Miss Jeanette. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Brad. Naku, Baka may gusto kong batiin. exciting naman. Laki ng chance na bibigay niyo sa akin. Of course. Sana ay may share ko sa inyo para naman maging kapaki-pakinabang ang talakayan natin ito. Ayan. Together with brother. Si Lucas, okay. Alright, so there. Siguro simulan na natin ang talakay natin, no? Sige Wala nga kang po. gustong batiin. Binabati ka mga taga-lokal ng Salmiya, East West, yan, tsaka lokal ng Hawali. Tsaka, siyempre, ang aking mother lokal ang lokal ng Metroville. Iyan. Okay. Alright, sige. So, balikan natin. So, tapos na tayo sa introduction nyo. Can you tell us more about your family background? Do you have any siblings? Yung father, meron akong tatlong kapatid at saka meron akong special na Sister, youngest. sister. Yun yung youngest namin. Bali, apat kami. Okay. At You're ako the yung eldest. pinaka-eldest. Okay. Ako yung pinaka-eldest. Kaya medyo mas malaki yung Oo, responsibility. totoo ba yun? Totoo yata? Kasi parang second to parent, no? Oo. Pag wala si parent, parang ikaw yung responsible. Mm. Diba? Kasi either mother or father, yung wala or both, ikaw yung umatay yung para parent. Ikaw, tapos girl, no? Tapos boy, tapos girl. Okay. And then, yung parents mo are both... Ano pa siya? Okay pa sila. Oh, very good. Very active. Wow. At very energetic sa sila. Very good to know that. Okay, so there. Sige, balikan natin. We're done with that. Doon tayo sa... Ikaw ay pinanganak sa Manila. Ibig sabihin doon, tama ba? Sa Manila pinanganak? Oo, Manila. Hanggang kailan ka nag-stay sa Manila bago ka... From Manila ba to Santa Rosa na agad? Paano ba? From Manila, nag-decide ang mga parents ko na mag-migrate sa Marinduque. Okay. For the financial reason, kasi hindi na siya ganong stable sa Manila. Okay. Way back, siguro mga 7 years old ako doon, nag-stay sila doon for 2 years. Then, bumalik sila dito sa Santa Rosa. Okay. So, from Manila to Marinduque to Santa Rosa. After nung Santa Rosa, how old were you then? May grade 3 ako noon Grade 3 na. Oo. Dito na nagsimula until now. Oo. Okay. So, there yun. Yan. Sige, bring us back nung ikaw ay elementary. Ano bang meron ikaw ba ay
karaniwang bata? Studios ka ba? Bulakbol ka ba? Masungit ka ba? Nothing special naman nung elementary days ko, but I can share you na lagi akong honor from grade Ay, 1 to kaya grade naman ako. 6. So, Yun honest lang student naman, ka. oo. Pero hindi mo nabanggit dito, half-boy siya, hindi niya Ay, pinabanggit hindi sa akin. naman. Kung bagay, ngayon ko lang nag-strike sa isip ko. Okay. Ano niya, hindi niya talaga binanggit. So, naging honor student ka. And then, sige, kung wala namang something special nung elementary ka, sige, mag-fast forward tayo. Ano naman nangyari nung high school? Nung high school ka, parang hindi ko nabanggit yung eskwelahan mo, parang na-miss out ko lang. Saan yung eskwelahan? Nung first year high school ako, I've been Enrolled? nag-aral ako sa Kawit Barangay High School Which for is, 1 year. saan yan? Sa Marinduque. Marinduque. Oo. Doon ka nag-high school? Nag-high school ako doon. Doon ka nag-graduate? Hindi. Dito na sa Dito na ako. Okay. O there. So, anong meron doon sa high school era mo? Meron bang kakaiba? Anong experience na recall mo? Ito ba may mga crushes na no? Normal naman na rin mga crush. Siyempre, kasama yan sa ating teenage life. But then, after nung sa first year ko doon, mag-move kami ako lang pala kasi nauna sila sa akin dito sa Santa Rosa. Okay. Bali, nag-stay pa ako doon para ma-establish sila daw dito. Okay. So, naiwan ako doon. Tapos, after tinapos ko yung first year ko, tapos second year, nandito na ako, nag-enrolled ako sa St. Francis Okay. College. Ayun, yung parang hindi ko yata. St. Michael, sorry. Okay, St. St. Michael. Oh. Alright. So, yun lang. So, very common lang. Yung Very experience. common naman, not much, but I'm happy na marami kong mga friends sa high school na hanggang ngayon ay meron pa rin naman kami communication. Through the social media. Social media, Salamat very, sa social media. Oo. In fairness sa social media, totoo yan. Kahit naman sa Important tools experience. ba siya? Oo. Oo. Di ba yung mga hindi nagkikita na matagal na, nagkita bigla eh. Kung wala sigurong ganyan, salamat sa social media na yan. Baka hindi na nagkita forever. Di ba yung mga reunion naging active, di ba? Yung mga alumni. Oo, kasi imagine yung unless nalimutan mo na yung mga pangalan, kasi ganoon din kami, di ba? Hindi kaya nag-change siya ng mga... Oo, yung staff, Especially lalo na kung meron staff. dado na yung female na, paano na to? Iba na kasi may asawa na siya. Pero, I guess, 80% we could say na ang laking impact ng social media, lalo na dun sa parang nahahanap mo yung, nagkakaroon ng reunion. Loved ones, relatives, mga kids, mga kins, di ba? Yung mga gano'n na mga long-lost friends at saka acquaintances ay nagkakaroon ng connection. So, salamat din. Ayan, medyo ang bilis ng ating oras. Bago natin ituloy yung ating interview na yan, kasi marami pa tayong i-discuss, isisingit ko na rin bago tayo mag-commercial sa ating sinasindi sa ating technician director. Of course, sa mga gusto kong magpa-advertise sa inyong mga produkto or items or services, pwede pa rin po. Yung binanggit ko kanina ay pwede kayo mag-direct message sa akin sa Rodel Canada on Facebook. Please follow me. And then sa YouTube channel ko, pwede rin po kayo sa Heart Evangelisto. Ano man po yan, iba-iba po klase ng advertisement kasi ang ino-offer namin. Merong audio, merong video, merong picture lang, tapos may voice over. Ano man yan, mag-message na kayo sa akin kung sa mga inquiries nyo, sabihin po namin yung affordable na price para ma-avail nyo. At ang maganda po kung meron kasi kayong advertisement, ay marami po tayong makukuha mga kliyente, not only locally, but internationally. Alright? So, there, kami po ay babalik pagkatapos ng ilang patalastas. Diyan lang po kayo. Ito po ang programa Ekasi Noypi. DZEL 1260, Radyo Agila sa Metro Lucena. Kaibigan ng Bayan. Para sa kabatiran ng mga konsensyonaryo sa lungsod ng Lucena, Tayaba City at sa bayan ng Pagbilao, Quezon, patuloy ang pagpapaunlad ng sistemang patubig ng QMWD, Quezon Metropolitan Water District. Noong June 2018, lumagda ng kasunduan sa Prime Waters Infrastructure Corporation bilang joint venture partner ng QMWD. Upang mapabilis sa mga proyektong patubig sa pamamagitan ng kapital, may sakatuparan ang plano ng Water District sa lalong madaling panahon.
Ang ganitong triple P arrangement ay unincorporated contract agreement. Ang Prime Waters naman ay binigyan ng responsibilidad na mamahala sa loob ng ilang taon. Dahil nakatadhana sa kontrata kapalit ng pondo na ilalaan nila sa mga proyektong patubig, gayon din ang pag-upa sa mga pasilidad na pagmamayari ng QMWD. Nature Soya Coffee, napatunayan ng mga eksperto na makatutulong sa may mga hormonal imbalance tulad ng premenopausal syndrome o PMS, pagtubo ng bukol, cysts at cancer. Nature Soya Coffee, ito ay merong substance na isoflavones katulad ng genistein at nidecin para mapigilan ang pagkakaroon ng anumang uri ng cancer at iba pang karamdaman. Nature Soya Coffee, ang kape na gumagabay sa iyong kalusugan. Mabibili sa mga butika. Ayan, we're back. Diba, sabi nga nung aking dating partner doon sa old program namin ay kami daw ay likod. We're back. Okay, ituloy natin, Miss Jeanette. Maganda ka tuloy sa'yo. Ay ituloy lang natin yung ating discussion. Saan ba tayo natutol kanina? Doon sa Elementary days. elementary days, High school days. high school days, tapos na tayo na, di ba? So doon na siguro tayo pupunta since wala ka namang something special. Ay doon na tayo sa yung course na kinuha mo, industrial engineering, di ba? Sinong pumili ng course at may major ba to? Wala na. Wala na, so parang general na lang. Sino pumili ng course at sinong nag-support sa'yo that time? Kaya ganyan ang tanong ko, meron kasing taong pinapaaral na ang nasusunod ay sometimes yung supporter. Sa iyo bang case, yung supporter ba o ikaw at bakit ito yung kinuha pa? Pwede namang teaching, pwede namang, di ba? Pwede namang architecture, pwedeng medicine. Bakit? Una-una, ako talaga yung nag-decide nito. Okay. Walang ibang naka-influence sa akin. Mm-hmm. Sinesearch ko muna siya. Nung nag-comes out ako, bali meron akong mga courses na 5. Pero, May choices. Oo. Tapos na-bring down. tapos nag-fall ako sa industrial engineering for the reason is, madali siyang ihanap ng trabaho. Okay. Kahit saan field ka, pwede akong pumasok. Hindi siya namimili. Tulad nga nun, industrial engineering ako, pero naging travel consultant ako sa abroad. Okay. Tapos, pwede din naman ako, naging supervisor din naman ako. So, kahit saan field, pwede kong pasukin. Yun ang naging dahilan kung bakit yun ang kinuha ko. At the same time, yung very best friend ko, yun ang pagkasunduan namin siya. Hindi naman masyadong mahal yung tuition fee. Okay. Reasonable naman. Okay. Hindi sabing napakamura, pero reasonable naman. May BFF ka na parang may blood group pa kayo, di ba? Ay, oo! Siguro. Babae din. Babae. Okay. Hello, So, Adi. natapos din siya. Oo, Mag-hi ka sa kanya. Adi na Singapore na siya ngayon. Ay, diba? Mga level na Hello, natin. Singapore. Ay, Ako, ngayon din natin yan, pagkitin mo sa kanya. Actually, pwede tayong record din sa, kunyari ba yung Zoom? Pwede yun. Kunyari, i-record ko din siya, nandun sa Singapore, pwede yun. Pagkitin mo din sa kanya, ha? Okay, so dyan na tayo sa iyong course na, okay, back in college, anong meron? Meron ka bang kakaiba doon? Ikaw ba yung may crush na ganon? May naligaw na ba? Or meron ka bang special honor? wala naman siya, kaya lang, may rules ang aking mother. Yan. Ang sabi ng mother ko, kung mag-aaral ka, aral ka. Kung mag-aasawa ka, mag-asawa ka. Alam, masyadong Oo, very drastic. paano Pero it helped. Okay. Kasi alam ko kung ano yung naging priority ko. Okay. Hindi po pwede na maglaro ka ng ano. Oo, so malinaw sa utak mo yung yung instruction ng parents. Talagang parang, straight ako. Kailan matapos ko to, after siguro ng normal, di ba? At after ng graduation, kahit the next day, sige, mag-asawa ka na. Umakyat ka lang muna sa stage, di ba? Ikaw, sa case mo, na-accomplish mo yun. naman. Pinanindigan mo talaga. Oo naman, kasi very supportive din naman ng parents Oh, yun ko. pala. Financially, emotionally, Okay. supportive din naman kasi sila. Okay, very good. So, Kaya, lucky. nire-respect nila kung ano yung magiging mga decision namin. Oo. At the same time, nagbibigay Hindi nila naman, ng advice. after graduation, nagtrabaho ka na pag-agad. Tapos, how many years after graduation, nag-asawa ka? At the age of 25, nag-asawa Kasi na. 20 normally that time yung gumagraduate. So, 20, nakapag-years ka ako. Graduate. Hindi, 20, alam ko, 22 kasi. 22. So, nag-3 years muna after graduation ka tsaka ka nag-asawa. Okay. Yun ang asawa mo, hindi mo schoolmate or saan kayo nakita ng hobby? Yun ang aming sikreto. Ah. Bali, ano lang kami,
reto lang kaming mag-asawa. Okay, sige, Yan. okay. Kumbaga, Okay na yun. Alright, sige, balik ka. Tuloy natin. Sige. Yung first job experience mo, medyo may kadamihan to. Pangkitin mo sa amin, ikwento mo ng mahaba. Kasi parang ilang taong ka in total sa Kuwait. Pero bumabalik ka, no? Every every ano ba yun, parang 2 contract? years? Okay, 2 years. 2 years Nag- ba? nag- Ilang taong kayo total sa Kuwait? 20? Ah, matagal. Okay. 20 That years. 20, mag-expect kami na may naipundar ka. Pili ko meron kasi ang ganda ng bahay. Kung makikita nyo lang mga kabahay at mga kanoy, hindi maganda yung bahay niya. Siyempre, hindi mo lang pwedeng iikot. Kaya tayo dito house tour. Next time, mag-vlog ako yun sa bahay niya. Also, every 2 years, parang may ganong kang contract. Bakit mo feeling na, ano ba, maganda ba? Feeling mo, makiklaim mo ba na good performer ka ba? Or maganda ba ang sweldo? Or may nagpo-push lang ba? Or kailangan mo lang bumalik at magtrabaho? Alin doon? Una-una kasi, nandun yung husband ko. Okay. Kaya kumbaga, yung support niya sa bawat isa sa amin, na doon kami mag-stay, is nandoon. So OFW din pala, ex-OFW. And she has husband ba nandito na rin? Wala pa yun. Nandun pa din? Nandun pa din siya. Okay. Nandun pa rin. Andun pa rin siya. Alright, so yun yung reason mo. Ano pa? Bukod doon for that reason. Pero yung sweldo ba, satisfied ka ba? Yung first 2 years ko, very struggling talaga siya. Okay. Kasi ano siya pagpunta mo doon, wala kang visa. Ang visa ko nun is tourist visa lang siya. Ano, choice mo or wala nang talagang visa? Choice ko. Kumbaga parang ang gusto lang ng husband ko ay ituris ako doon para makita niya kung ano yung work environment niya, ano ba yung lugar na Okay. Pwede ka trabaho. Oo. Yun Pero lang. ang next na step, nagtrabaho ka na rin, na-push ka na rin, or paano? Nakita ko kasi na malaki yung chance kahit pa paano na pag mag-work ka sa abroad ay financially siya okay. Okay. Tapos noon, nag-apply ako pero hindi siya ganun kabilis. Mga dalawang company ako. Tapos, as a sales lady, dumating sa point na hindi worth yung aking pinag-aralan at yung aking sinusweldo sa pagkakahiwalay ko sa aking anak. Okay. So, nag-decide ako after 2 years, sabi ko, I have to go kasi hindi worth yung aking pag-stay sa Kuwait. Pero bago yun, nag-aral ako ng ticketing. Inaral mo pa yung parang Ticketing training. ako. How long was it? Maybe lang yun, siguro mga 3 months. Pero pwede to training na rin considered. Yung may certificate yan. Oo, meron naman. Yung mga Mateos? Hindi, talaga siya. Okay. Anyways, anong naging result nung after nung may training ka? Anong binabago ba? So, nag-apply ako ng resignation sa aking superior, sa aking company. Ayaw hindi na akong payagan. Sabi nila, Wow, asset. Ganun yun eh. oo, hindi ako payagan. Kasi, siguro wala silang makuhang trabaho. Pero, ang sabi nila, if gusto mo nang ta-transfer, mag-resign ka na lang. And then? Nag-resign ako, nagbigay ako ng resignation paper sa kanila. Talagang yung time na yun, decided na talaga ako na hindi na talaga worth yung aking pag-stay. And then? At very thankful naman ako at talagang napaka-powerful ng panalangin Okay. dahil binigay ng Ama yung pinapanalangin ko. Alam mo, sa Kuwait, doon sa panahon na yon, ang holiday lang namin ay tuwing Friday at oras lang yon, half day lang yon. Sasamba lang ako noon. Okay. Sasamba lang ako noon. Tapos sa hapon, magtatrabaho na uli ako. Konti lang yung Kaunti na kasi walang haba pa ng trabaho. Ngayon, after nung nag-training ako, nagpasa ng resignation, hindi na tinayagan. Sabi ko, paano lang ako sa Pilipinas? Siguro nalubog naman yung loob nung pinaka-may-ari, pinayagan nila ako. Okay. Ang rules lang ay, hindi ka po pwedeng pumunta sa company na merong same field sa trabaho mo. Yun siya. Bawa, ang trabaho ko doon ay sales lady or sales associate. Okay. Hindi ako pwede sa sales associate. Okay, dapat iba. Dapat iba. Kasi, hindi ko alam, siguro, pakompetensya. Para malamang ganon. Oo, pero, thanks God naman, kasi tinataga yung field ko eh. Okay, what happened after? Anong nangyari na? Binigyan ako ng chance ng 3 months to find a work na hindi related sa sales. Okay.
Salamat sa Diyos at nabigyan din ako ng chance through the help of Tita Lodi. Hello? Mga power prayer pa rin ito, ha? Oo, talagang totoo yan. With the help of Tita Lodi, Who's Tita Lodi? siya yung pinaka-mentor ko sa Kuwait, sa field na yon. At si Amir, yan yung mga mentor ko. Say hello to them. Hello po. Sila yung bibigay sa akin ng boost para kayanin ko yung mga struggle at yung mga darating pa. Pagkatapos noon, after 3 months, dumating yung time na hindi may transfer yung visa ko kasi sa Kuwait, kailangan na-transfer yung visa mo. Okay. Dumating yung time na 3 months na, sabi ng old company ko, transfer na natin yung visa mo. Which is hindi pa ready to tong company ko. Okay. Salamat din sa Ama, totoo yan. Siguro hindi na week transfer yung visa ko sa bago kong company. At sabihin, hindi na yung field ko nasa ako sa traveling consultant. Okay. Doon Doon na siya nag-start kung ano yung naging trabaho until umulis ako sa Kuwait. Ilang taon kang nauli doon? Yun na yung last, bago ka umuwi dito. Kasi yun na ba yung last na trabaho? Hindi. Bago ako mag-for good sa Pilipinas, ang last company ko, which I stayed there for 13 years, is Travel Club. Travel Club still stronger in sa Kuwait. Kaya... Parang correction pa yata dun sa kanina, yung sabi mo, ano ba dapat sila yung... Hindi, yun yung huling company ko kasi sa Travel Club. Okay. Doon ako nag-stay ng matagal na panahon. Salamat kasi nagbigay sila kasi sa akin ng ng boost. Sila yung nagtiwala sa kakayahan ko. Okay. Na kaya ko na mag-handle ng tao. Kaya ko na gawin ang trabaho ko with the help of them sa lahat. Sa mga numbers, sa mga figures, sa mga techniques, sa mga strategies. Ayun, yung Travel Club ang humubog sa kakayahan ko. Lalo na, malaking impact sa'yo. Malaki. Lessons. Tsaka yung mga katrabaho ko doon, talagang very helpful sila. Supportive. Very supportive sila. Lahat ng mga requests, lahat ng mga training, ibinibigay nila sa akin. Maganda pag gano'n ang environment mo, no? May tayo sinasabi na, kasi ako I've been a worker, until now worker pa rin naman ako. Ang ibig ko lang sabihin is, meron silang sinasabi na, no matter how big your salary is, pero kung hindi maganda yung environment, totoo yan. tama? Totoo Diba? yan. Siguro makaka-relate ka doon. Oo. Pag sinabi natin environment, ito yung pwedeng office mates mo, pwedeng boss mo, pwedeng subordinates mo, or vice versa. Kumbaga, sige, okay lang, sakto lang sweldo ko dito, pero masaya ko eh. Excited akong pumasok eh. Totoo yan. Compare doon sa, ang laki ng sweldo mo, pero ang stress mo naman, gabundok. Tsaka parang dinibiro yung hakbang mo, kilos mo. Parang naka-camera. Oo, diba? kaya dumating din sa akin yung point ngayon na kailangan ko mag-decide. Hindi ko na consider yung salary, yung figure. Yun. Ang consider ko lang is happy ba ako? Yes. Emotionally, Oo. katanggap-tanggap ba ako sa family na? Oo, yun dumating. Dahil dyan ka, Jeanette. Naku, marami pa tayong kakalkali sa iyo ng experience na ginaganaan kami, makakanoy Pino. Babalik kami at pagkatapos ng ilang paalala, dyan lang po kayo. EBC, Eagle Broadcasting Corporation, DZEL, 1260, ang Radyo Agila sa Metro Lucena, kaibigan ng bayan. Ako po si DJ Dansky. Inaanyayahan ko po kayo na laging subaybayan ang programang Himig ng Pinoy tuwing araw ng linggo, alas 5:30 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Aaliwin at pasasayahin namin kayo sa pamamagitan ng pagpaparinig namin ng mga original Filipino music. Himig ng Pinoy mapapakinggan sa DZL 1260 kHz sa inyong mga transistor radio. Tiyak po na sulit ang maagang gising ninyo. Himig ng Pinoy handog sa inyo ng DZL, kaibigan ng bayan. Para sa kabatiran ng mga konsensyonaryo sa lungsod ng Lucena, Tayaba City at sa bayan ng Pagbilao, Quezon,
Patuloy ang pagpapaunlad ng sistemang patubig ng QMWD, Quezon Metropolitan Water District. Noong June 2018, lumagda ng kasunduan sa Prime Waters Infrastructure Corporation bilang joint venture partner ng QMWD upang mapabilis sa mga proyektong patubig sa pamamagitan ng kapital. May sakatuparan ang plano ng Water District sa lalong madaling panahon. Ang ganitong Triple P arrangement ay unincorporated contract agreement. Ang Prime Waters naman ay binigyan ng responsibilidad na mamahala sa loob ng ilang taon. Dahil nakatadhana sa kontrata kapalit ng pondo na ilalaan nila sa mga proyektong patubig, gayon din ang pag-upa sa mga pasilidad na pagmamayari ng QMWD. Ayan, we're back. Diba, sabi nga nung aking dating partner doon sa old program namin ay kami daw ay likod. We're back. Okay, ituloy natin, Ms. Jeanette. Magandang hapon ulit sa iyo. Ay ituloy lang natin yung ating discussion. Saan ba tayo natutol kanina? Doon sa Elementary days. High school days. High school days. Tapos na tayo, di ba? So doon na siguro tayo pupunta since wala ka namang something special. Ay doon na tayo sa yung course na kinuha mo, industrial engineering, di ba? Sino pumili ng course at may major ba to? Wala na. Wala na. So, ayan, we're back. Diba, sabi nga nung aking dating partner doon sa old program namin ay kami daw ay likod. We're back. Okay, ituloy natin, Ms. Jeanette. Magandang hapon ulit sa iyo. Ay ituloy lang natin yung ating discussion. Saan ba tayo natutol kanina? Doon sa Elementary days. High school days. High school days. Tapos na tayo, di ba? So doon na siguro tayo pupunta since wala ka namang something special. Ay doon na tayo sa yung course na kinuha mo, industrial engineering, di ba? Sino pumili ng course at may major ba to? Wala na. Wala na. So parang general na lang. Sino pumili ng course at sinong nag-support sa'yo that time? Kaya ganyan ang tanong ko, meron kasing taong pinapaaral na ang nasusunod ay sometimes yung supporter. Sa iyo bang case yung supporter ba o ikaw at bakit ito yung kinuha ko? Pwede namang teaching, pwede namang, di ba? Pwede namang architecture, pwedeng medicine. Bakit? Una-una, ako talaga yung nag-decide nito. Okay. Walang ibang naka-influence sa akin. Sinesearch ko muna siya. Nung nag-comes out ako, bali meron akong mga courses na 5. Pero, May choices. Tapos sa bring down. Tapos nag-fall ako sa industrial engineering for the reason it's madali siyang ihanap ng trabaho. Okay. Kahit sa ang field ka, pwede akong pumasok. Hindi siya namimili. Tulad nga nun, industrial engineering ako, pero naging travel consultant ako sa abroad. Okay. Tapos, pwede din naman ako, naging supervisor din naman ako. So, kahit sa ang field, pwede kong pasukin. Yun ang naging dahilan kung bakit yun ang kinuha ko. At the same time, yung very best friend ko, yun yung pagkasunduan namin siya. Hindi naman masyadong mahal yung tuition fee. Okay. Reasonable naman. Okay. Hindi ko sabing napakamura, pero reasonable naman. May BFF ka na parang may blood group pa kayo, di ba? Ay, oo! Siguro. Babae din. Babae Okay. din. Hello, So, natapos Adi. din siya. Oo, Mag-hi ka sa kanya. Ano, Adi, na Singapore na siya ngayon. Ay, diba? Mga level Hello, na tayo. Singapore. Ay, Oo, ma-introduce din natin yan. Pagkitin mo sa kanya. Actually, pwede tayong mag-record din sa kunyari tayo Zoom. Pwede yun. Kunyari, i-record ko din siya nandun sa Singapore. Pwede yun. Pagkitin mo din sa kanya, ha? Okay, so dyan na tayo sa iyong course na, okay, back in college, anong meron? Meron ka bang kakaiba doon? Ikaw ba'y may crush na agad doon? May naligaw na ba? Or meron ka bang special honor? Wala naman siya, kaya lang, may rules ang aking mother. Yan. Ang sabi ng mother ko, kung mag-aaral ka, aral ka. Kung mag-aasawa ka, mag-asawa ka. Alam, masyadong ano. Oo, very drastic. Pero paano? Pero it helped. Okay. Kasi alam ko kung ano yung naging priority ko. Okay. Hindi po pwede na maglaro ka ng ano. Oo, so malinaw sa utak yung yung instruction ng parents. Talagang para straight ako. Kailan matapos ko to after siguro ng normal, di ba? At after ng graduation, kahit the next day, sige, mag-asawa ka na. Umakyat ka lang muna sa stage, di ba? Ikaw, sa case mo, na-accomplish mo yun. Naman. Pinanindigan mo talaga.
Oo naman, kasi very supportive din naman ng parents ko. Financially, emotionally, Okay. supportive din naman kasi sila. Very, very good. So, Kaya, nire-respect nila kung ano yung magiging mga decision namin. Oh. At the same time, nagbibigay din so, naman. after graduation, nagtrabaho ka na pag-agad. Tapos, how many years after graduation nag-asawa ka? At the age of 25, nag-asawa Kasi na ako. 20 normally that time yung gumagraduate. So, 20, ano ako? Graduate. Hindi, 20, alam ko, 22 kasi. 22 So, nag-3 years muna after graduation ka tsaka ka nag-asawa. Okay. Yun ang asawa mo, hindi mo schoolmate or saan kayo nakita ni Happy? Yan ang aming sikreto. Ah. Bali, ano lang kami, reto lang kaming mag-asawa. Okay, sige, Yan. okay. Okay na yun. Alright, sige, balik ka, tuloy natin. Sige. Yung first job experience mo, medyo may kadamihan to. Ipakita mo sa amin, ikwento mo ng mahaba. Kasi parang ilang taong ka in total sa Kuwait. Pero bumabalik ka, no? Every Every ano ba yun, parang 2 years? 2 years. 2 years bumabalik. Nakailang taong kayo total sa Kuwait? 20? Matagal. Okay. 20 That years. 20, mag-expect kami na may naipundar ka. Pili ko meron kasi ang ganda ng bahay niya. Kung makikita nyo lang, mga kabahay at mga kanoy, hindi maganda yung bahay niya. Siyempre, hindi naman pwedeng iikot. Kaya tayo dito house tour. Next time, mag-vlog ako yun sa bahay niya. Also, every 2 years, parang may ganong kang contract. Bakit mo feeling na, ano ba, maganda ba? Feeling mo, makiklaim mo ba na good performer ka ba? Or maganda ba ang sweldo? Or may nagpupush lang ba? Or kailangan mo lang bumalik at magtrabaho? Alin doon? Unang-una kasi, nandun yung husband ko. Okay. Kaya kumbaga, yung support niya sa bawat isa sa amin, na doon ko rin mag-stay, it's nandoon. So OFW din pala, ex-OFW. And she has husband ba nandito na rin? Wala pa eh. Nandun pa din? Nandun pa din siya. Okay. Nandun pa rin. Andun pa rin siya. Alright, so yun yung reason mo. Ano pa? Bukod doon for that reason. Pero yung sweldo ba, satisfied ka ba? Yung first 2 years ko, very struggling talaga siya. Okay. Kasi ano siya pagpunta mo doon, wala kang visa. Ang visa ko noon is tourist visa lang siya. Ayun, choice mo or wala lang talagang visa? At choice ko. Kumbaga parang ang gusto na ng husband ko ay ituris ako doon para makita niya kung ano yung work environment niya, ano ba yung lugar na Okay. Pwede trabahan. Oo. Yun Pero lang. anong next na step? Nagtrabaho ka na rin? Na-push ka na rin? Or paano? Nakita ko kasi na malaki yung chance kahit pa paano na pag mag-work ka sa abroad ay financially siya okay. Okay. Tapos noon, nag-apply siya nung kabilis. Mga dalawang company ako. Tapos, as a sales lady, dumating sa point na hindi worth yung aking pinag-aralan at yung aking sinusweldo sa pagkakahiwalay ko sa aking anak. Okay. So, nag-decide ako after 2 years, sabi ko, I have to go kasi hindi worth yung aking pag-stay sa Kuwait. Pero bago yun, nag-aral ako ng ticketing. Inaral mo nag-aral, kayo parang ticketing training. ako. How long was it? Maybe lang yun, siguro mga 3 months. Pero pwede to training na rin considered. May certificate yan. Oo, Okay. meron lang. Yun ang Amadeus? Hindi, talaga siya. Talagang, Okay. Anyways, anong naging result nung after nung may training ka? Anong binabago ba? So, nag-apply ako ng resignation sa aking superior, sa aking company. Hindi na akong payagan. Sabi nila, Asset. Ganun yun eh. ayaw nila akong payagan. Kasi, siguro wala silang makuha ng trabaho. Pero, ang sabi nila, if gusto mo nang ta-transfer, mag-resign ka na lang. And then? Nag-resign ako, nagbigay ako ng resignation paper sa kanila. Talagang yung time na yun, decided na talaga ako na hindi na talaga worth yung aking pag-stay. And then? At very thankful naman ako at talagang napaka-powerful ng panalangin dahil binigay ng Ama yung pinapanalangin ko. Alam, sa Kuwait, doon sa panahon na yon, ang holiday lang namin ay tuwing Friday at oras lang yon, half day lang yon. Sasamba lang ako noon. Okay. Masamba lang ako noon. Tapos sa hapon, magtatrabaho na ulit. Konti lang yung Konti na kasi walang haba pa ng trabaho. Ngayon, after nung nag-training ako, nagpasa ko ng resignation, hindi na pinayagan. Sabi ko, paano lang niyo ako sa Pilipinas?
Siguro nalubog naman yung loob nung pinaka-may-ari, pinayagan nila ako. Okay. Ang rules lang ay hindi ka po pwedeng pumunta sa company na merong same field sa trabaho mo. Yun siya. Bawa, ang trabaho ko doon ay sales lady or sales associate. Hindi ako pwede na sales associate. Okay, dapat iba. Dapat iba. Kasi, hindi ko alam, kasi siguro, pakompetensya. Para malaman gano'n. Oo, pero, thanks God naman, kasi hindi naman talaga yung field ko eh. Okay, what happened after? Ano nangyari na? Binigyan ako ng chance ng 3 months to find a work na hindi related sa sales. Salamat sa Diyos at nabigyan din ako ng chance through the help of Tita Lodi. Hello? Mga power of prayer pa rin ito, ha? Oo, talagang totoo yan. With the help of Tita Lodi, Who is Tita Lodi? Siya yung pinaka-mentor ko sa Kuwait, sa field na yon. At si Amir, yan yung mga mentor ko. Say hello to them. Hello po. Sila yung nagbibigay sa akin ng boost para kayanin ko yung mga struggle at yung mga darating pa. Pagkatapos noon, after 3 months, dumating yung time na hindi may transfer yung visa ko kasi sa Kuwait, kailangan na transfer yung visa mo. Okay. Dumating yung time na 3 months na, sabi ng old company ko, transfer na natin yung visa mo. Which is hindi pa ready to tong company ko. Okay. Salamat din sa Ama, totoo yan. Siguro within a week, na-transfer yung visa ko sa bago kong company. At sabihin, hindi na yun yung field ko na sa ako sa traveling consultant. Okay, doon nag-start Doon na siya nag-start kung ano yung aking naging trabaho until umalis ako sa Kuwait. Ilang taon kang ulit doon? Yun na yung last, bago ka umuwi dito. Ano yung, ito kasi yun na ba yung last na trabaho? Hindi. Yung bago ako mag-for good sa Pilipinas, ang last company ko, which I stayed there for 13 years, is Travel Club. Travel Club still stronger in sa Kuwait. Kaya, may parang correction kaya doon sa kanina, yung sabi mo, ano ba dapat sila yung... Hindi, yun yung huling company ko kasi sa Travel Club. Okay. Doon ako nag-stay ng matagal na panahon. Salamat kasi nagbigay sila sa akin ng ng boost. Sila yung nagtiwala sa kakayahan ko. Okay. Na kaya ko na mag-handle ng tao. Kaya ko na gawin ang trabaho ko with the help of them sa lahat. Sa mga numbers, sa mga figures, sa mga techniques, sa mga strategies. Ayun, yung Travel Club ang humubog sa kakayahan ko. Wow. Lalim na, no? Malaking impact sa'yo. Malaki. Experience, lessons. Tsaka yung mga katrabaho ko doon, talagang very helpful sila. Supportive. Very supportive sila. Lahat ng mga requests, lahat ng mga training, ibinibigay nila sa Maganda pag gano'n ang environment mo, no? Mayroon tayo sinasabi na, kasi ako I've been a worker, until now, worker pa rin naman ako. Ang ibig ko lang sabihin is, meron silang sinasabi na, no matter how big your salary is, pero kung hindi maganda yung environment, totoo yan. Totoo yan. Siguro makaka-relate ka doon. Pag sinabi natin environment, ito yung pwedeng office mates mo, pwedeng boss mo, pwedeng subordinates mo, or vice versa. Kumbaga, sige, okay lang, sakto lang sweldo ko dito, pero masaya ko eh. Excited ako pumasok eh. Totoo yan. Compare doon sa ang laki ng sweldo mo, pero ang stress mo naman, kabundok. Tsaka parang makita yung office mate. At tsaka parang, di mo biro yung hakbang mo, kilos mo. Parang camera. Oo, kaya dumating din sa akin yung point na yun na kailangan kong mag-decide. Hindi ko na consider yung salary, yung figure. Ang consider ko lang is, happy ba ako? Yes. Emotionally, katanggap-tanggap ba ako sa pamilya? Oo, yun, dumating. Dahil dyan ka, Jeanette. Naku, marami pa tayong kakalkali sa inyong mga experience na ginagalaan kami, mga ka-Noy Pino. Babalik kami at pagkatapos ng ilang paalala, dyan na po kayo. DZEL 1260, Radyo Agila sa Metro Lucena. Kaibigan ng Bayan. Mga luma, subalit magandang awitin ba tuwing umaga ang nais niyong mapakinggan? Maagang gumising at laging subaybayan ng programang Oldies But Goodies.
Oldies but Goodies tuwing araw ng linggo alas 4 hanggang alas 5:30 ng umaga. Tiyak na sulit ang paggising nyo sapagkat aaliwin at pasasayahin namin kayo sa pamamagitan ng magandang awitin handog sa inyo ng himpilang DZL. Tara na at samahan ang Kuya ng Bayan, Kuya Mark Del Rojas sa programang Oldies but Goodies. Si Nanay Edna, 69 years old, ng Iligan City. Si Nanay Edna, dito ako ngayon sa Iligan City. Ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan, Nanay Edna? Ang dami, wala na akong arthritis, wala na akong kidney stone. Marami. Alam. Dahil po yan saan? Dahil sa rice coffee, effective talaga kayo ng rice coffee kasi lalong nagpapabata. Mabibili ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan sa inyong lugar. Para sa kabatiran ng mga konsensyonaryo sa lungsod ng Lucena, Tayaba City at sa bayan ng Pagbilao, Quezon, patuloy ang pagpapaunlad ng sistemang patubig ng QMWD, Quezon Metropolitan Water District. Noong June 2018, lumagda ng kasunduan sa Prime Waters Infrastructure Corporation bilang joint venture partner ng QMWD upang mapabilis sa mga proyektong patubig sa pamamagitan ng kapital. May sakatuparan ang plano ng Water District sa lalong madaling panahon. Ang ganitong Triple P arrangement ay unincorporated contract agreement. Ang Prime Waters naman ay binigyan ng responsibilidad na mamahala sa loob ng ilang taon. Dahil nakatadhana sa kontrata kapalit ng pondo na ilalaan nila sa mga proyektong patubig, gayon din ang pag-upa sa mga pasilidad na pagmamayari ng QMWD. Ayan, tuloy lang natin na Jeanette, Miss Jeanette, yung sinasabi ko sa iyo kanina na nung first time mong nag-work sa Kuwait, nakaranas ka ba nung sinasabi nila na culture shock daw or kung hindi man culture shock yung food, yung environment mo during the time na Yung sa akin, hindi naman. Kasi nandun naman ako sa Filipino community. Okay. Sa food, medyo kasi limited lang ang Filipino food eh. Okay. Pero nung later part na, halos available na siya. Paano mo nasabing limited na rin? Kayo ba luluto or bibili o deliver kami pagkain? Hindi, may mga, bihira yung mga Filipino store na may tindahan. So syempre. Oo. Kailangan bang pupunta ka ng city para bibili ka ng, halimbawa, bibili ka ng mga noodles. Okay. Sa mga kasamaan mo, mas marami ba din ang Pinoy sa office? Ay, sa office ko, hindi. Mas marami ang mga Indian nationality. Indian nationality. Kasi doon, yun ang halos kompetensya natin sa work labor. Ang mga Indian nationalities. Okay. Alright, sige. Kung okay ka na dyan, kasi curious lang ako kasi baka medyo may packet experience na ang tagal nila bago maka-adjust. Diba, nagaling Pilipinas, bigla po sa ganito, yung environment, yung kultura nila, wala ka bang experience sa gano'n na hindi naman. Ganito, bawal sa kanan sa hindi gano'n, siyempre sanay ka sa Pilipinas ang gano'n, ganito, pala pwede yung ganito, wala kang gano'n na. Hindi ko naman naging issue yan. Hindi ko naman naging issue yung mga... Okay, since fast forward tayo kanina dun sa mga international po, balikan natin yung mga local experiences. Okay, nakalagay dito ay nung naging ikaw purchaser sa United Philippines. Nag-stay ka doon ng iparamistaken around 3 years. Oo. Okay, ano purchaser ka, no? Oo. So, ano to, general? Sa isang lahat ng kailangan? Hindi siya. Meron ako specific. Ang alam ko sa nare-recall ko ay mga printed materials ang hawak ko. Printed materials, ibig sabihin, mga boxes, lahat ng mga stickers, ako yung humahawak nun. Okay. Pero meron naman akong mas senior sa akin na siya yung nag-a-advise na i-call mo itong supplier na ito, i-update mo ito, kailangan itong delivery. Itong delivery na ito. So, ito ay receive, gano'n tapos stocking ng stocks o iba pa rin? Hindi siya. Ako yung taga-follow up ng mga deliveries niya. Ako yung bumibili. Ako yung bumibili na dapat ito yung quality na kailangan
ko, dapat ma-meet mo tong standard na to. Pero galing din sa engineering department Okay. yung mga quality. And then, doon naman tayo sa Qualitech Electronics, Qualitech, yan, sa Paranaque, Philippines. Para naka 2 years ka rin doon as production supervisor. Ano itong trabaho mo? Maganda. Yan yung unang experience ko na kumawag ako ng mga tao. Talagang marami yan, siguro mga 60 manpowers na may iba-iba talaga silang ugali. Totoo niyan. May iba-iba silang mga karakter na kailangan kong minsan sayawan. Oo, lahat ay kaya mo makibagay. Kailangan mo minsan maglambing sa kanila, lalo kung halimbawa may mga delivery na kailangan na, pero hindi pa kumaabot sa quota. Kailangan mong maglambing na, overtime ka naman, sige na, tapos i-swap na lang natin sa ibang araw. Kailangan. Pero pag in the time naman, humihingi naman sila ng favor sa akin. Hindi ko naman sila napapahingan, lalo ko pwede ko namang gawa ng paraan. Give and take. Oo. Oo. Kasi para magkaroon kayo ng magandang relationship. Mutual, harmonious relationship. No? Okay, along with that is, kasama ba dito yung pagiging training officer ko? Parang interested ako sila ang training officer. Training officer kasi kailangan ko bago sila ipasok sa isang department. Ako muna yung magte-train sa kanila kung ano dapat nilang gawin. May mga manuals naman yun na nag-guide mo. Ano ba yung quality? Specifically, yung mga centimeter, ilan ba dapat hanggang centimeter lang siya? Akala mo lang Oo. Kaya lang yung pag-dip niya, hindi po pwede na 2 dip, kailangan isang dip lang siya. Ganun ka detalye. Oo. Very miss out ka doon, iba ng quality lalabas. Oo, hindi na siya papasa doon sa requirements nila. Oo, diba? May kanya-kanya kasing yan, by standard. Kapag namali ka, so bobra, kumulang, kumangit, kumiti, ibang usap na Iba, hindi na siya papala sa ano. So, if you could compare your local job versus the international job, anong masasabi mo? I'm very much successful sa international job. Okay. Kasi, honestly, it's well compensated. Okay. Yung, totoo yan. The truth. Importante kasi yun eh. Sorry for the truth. Okay. Oo. Tapos, ano siya, yung makakamit ka na iba-ibang nationality, magiging flexible ka sa kanila. So, na-explore. Hindi lang natututo ka. At the same time, nagbibigay ka din sa kanila ng mga impormasyon na makakatulong din naman sa kanila. Sige, babalik kami. Salamat sa informasyon na yan. Ito, last part na, babalik kami pagkatapos ng ibang paalala. Ayan, we're back. So, napakahaba at napaka-interesting yung aming naging pakikpanayan kay Kajo. Pero hindi po tayo tapos. I was curious lang ako, siguro hindi lang ako yung lahat ng listeners, mga Panoy-P natin, diba, lahat ng televiewers at mga subscribers and watchers and listeners of Transistor Radio. Kajinet, meron pa bang masasabi, or I guess meron, sa tagal mong nag-upload, diba, ang reason naman natin, especially sa mga Pinoy, nag-upload ka, meron ka specific reason. Number 1 siguro ay mabili mo siguro yung gusto mo, diba? Sabi nga nila, makain mo yung gusto mo or mabili mo, ma-provide mo yung needs ng iyong family. Kung single ka, siguro yung bahay at lupa, kotse o negosyo. Kung ikaw ay married, edi siyempre siguro yung bahay at negosyo kung meron man. Meron po ba ikaw masasabi nito? So far naman, dahil sa tagal na namin mag-asawa sa abroad, kahit pa paano po ay meron kami isang maayos na tirahan. Masasabi namin na talagang bunga ng pagsisikap namin. Kahit pa paano din, nakapatay din kami ng ilang butas ng apartment na kung saan kung pwede na po pagkunan ng pang-araw-araw. Yan siya. May apartment na ilang butas na yung third yan. May 10 Meron naman. Tapos, makikita nila mga kabel yung kanyang bahay maganda. Maganda yung bahay. Tapos ito yung anak mo yata ay nasa college. Yung anak ko naman currently ay nasa college pa siya as taking up dentistry. At yung dahil meron akong 2 anak, yung isa maliit pa, grade 2, mahaba-haba pa at humabon. Presently, meron din naman kahit pa paano na pinagkakita ang maliit na tindahan.
at saka loading business. Yes. Ayan, mamaya Yun. i-plug mo yan sa mga gusto Oo. magkano. Mm-mm. Okay, sige, tuloy na natin. Ito na yung last part kasi natin eh. Alright. Kajinet, ano yung pwede mong ma-advise sa isang college student, especially graduate? General advice. Especially graduating na, nasa last steps na kayo or isang steps na lang, malapit na kayo. Huwag yung sayangin. Kasi yung opportunity na yan, hindi lahat ibinibigay sa lahat. Kaya, kung merong magtitiwala sa inyo, especially yung mga magulang ninyo, kung sino man yung mga nagtitiwala sa inyong kakayahan, suklian natin sa pamamagitan ng pagtatapos at pagbibigay sa kanila ng diploma. Mas advantage ang meron kang diploma pag lumabas ka sa iyong comfort zone, lalo sa paghahanap mo ng trabaho. Kaya, kung nahihirapan, which is lahat naman dumaan dyan, manalangin lang tayo. Laban lang. Laban lang. Tuloy lang. Tuloy lang tayo. Dahil, alam natin sa dulo, makukuha natin yung gusto natin, yung goal natin. Totoo yun, diba? Meron parang kasabihan yung isang sikat na chocolate na drink. Pero ito babanggitin. Pero pag binedit yung slogan pa yan, ay pwede yung great things start from small beginning. Pero yan, siya, totoo, lahat hindi naman pag-ising mo. Yeah, exception to siguro yung mga anak Ay, mayayaman. na mayayaman. Oo, spoon, ano na yun, silver spoon. Pero sa kaya natin na pag-ising natin, pag pinanganak tayo ay sakto lang or baka hindi pa kasakto. So, ang challenge na ikaw magsikap sa Sarili mo. Ikaw ang ikaw magsisikap. mag-push, di ba? Sabi nga nila, I guess I agree na sabi nga nila, hindi mo daw kasalanan na ikaw ay pinanganak na mahirap, pero kasalanan mo daw na ikaw ay mamatay ng mahirap. Ibig lang sabihin ay, nandiyan yung opportunities, Grab mo siya. Grab the opportunity. Search for it, di ba? Work hard for it, para ikaw din naman kinabang, wala namang ibang tao, kundi ikaw muna. Ikaw ang mag-benefit nun at the end. Huwag ka tama-tama. Tama-tama. Tsaka lahat, yung mga failure natin, ano lang yan, challenge yan. Part of the life yan, kasi part of the process yan, hindi naman pwede. Diba, meron tayo sinasabing negative tsaka positive. Hindi lagi positive, hindi pwede negative. So, lagi siyang parang magka-partner. Positive, merong negative, may negative, and then meron din yung positive. Okay. Miss Jeanette, meron ka bang masasabi na or masinusunod ka bang principle or motto in life? Siguro sa akin, sa sitwasyon ko I always pray hard. Kasi yun yung sources ng strength natin. Libre yan, libre. Gamitin natin yan dahil yan yung magpapalakas sa atin, yan yung magpapatibay sa atin. Pag napapagod tayo, diyan tayo kumukuha ng panibagong lakas. Hindi naman lahat ng ating pinapanalangin at hinihingi, makukuha natin. Ang sabi lang, meron pang mas malaki na ibibigay sa iyo. Maghintay lang tayo. Patiently. Sabi nga, patience is virtue. Yeah, patience is a virtue. Diba? Totoo naman, diba? Isa pa yung dagdag ko dyan sa idiom na yun, good things come to those who patiently wait. Waiting. Okay, so diretso natin. Meron pa bang masasabi ka, Jeanette, na lessons learned in life or unforgettable experience? Alin naman sa dalawa? Ano natutunan mo? Natutunan ko? Buong buhay mo, ever. Now, parang feeling ko sa iyo, parang ito yung parang you save every centavo eh. Ikaw yung tao na hindi ka bulagsak, hindi ka mag-aksay ng pera kasi hard-earned money ito. Ganun ka ba? Oo. Kasi hindi ko binibitawan yung single penny ko sa hindi importante. Bago ako bumili ng isang bagay, I make sure na talagang kailangan ko siya at worth siya sa bibilin ko. Ang sabi nila dyan, meron tayong sinasabi wants tsaka needs. Kaya ba yun, di ba? Yung iba, depende sa pagkatawag siguro, iba kasi naunang bilihin yung wants. Iba kasi yung needs, kasi needs by its
Muling sumainyo ang programang Ekasi Noypi. Handog sa inyo ng himpilang DZEL 1260 kHz ang tunay na kaibigan ng bayan. Hanggang sa susunod!